sa gabi pong ito. At tunay nga na ang salita po ng Diyos na ibabahagi po ngayon ay patungkol po sa mga pinili at hiniram po ng Diyos. Sino po yung mga pinili at hiniram po ng Diyos na narito? Amen? Tunay nga na lahat po tayo ay pinili at hiniram po ng Diyos. At ito po yung revelation na ibabahagi at ipapahayag po ngayon sa ating mga buhay. Sabi po dito sa Efeso chapter 1, verse 4 hanggang 5, sabi po dito, bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapilintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Tunay nga na sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo. Totoo po ba na tayo pong mga new generation po dito sa mundong po ito ay pinili rin po at hinirang din po ba ng ating Panginoong Diyos? Amen. Kaya ito po yung nagpapatunay na tayo po'y pinili at hinirang po ng Diyos sa henerasyon pong ito upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya raw po tayo ay pinili at hinirang ng Diyos dahil raw po tayo po ay Kanyang iniibig at minamahal. Dahil po sa pag-ibig raw po ng Diyos ay tayo po ay ginawa niya pong banal at walang kapintasan. At pinagkaisa raw po tayo ng Panginoong Diyos sa Kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po na lahat po ng mga pinili, lahat po ng mga hinirang ng Diyos ay tunay nga pong pinagkaisa at pinag-isa kay Kristo. Hello! Kaya naging hinirang po tayo dahil po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo upang maging anak niya sa pamamagitan nga ng Panginoon. Tunay nga na yun po yung layunin, yun po yung kalooban ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Tunay nga po na mabuti po ang Diyos. Tingnan nga sa dami-dami ng tao sa ibabaw ng mundo ay isa ka. Isa tayo sa hiniram at pinili po ng Diyos. At sabi po dito sa Galatians chapter 1 verse 15, ngunit dahil sa kanantaang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag ko pang maglingkod sa Kanya. Kaya po tayo pinili, kaya po tayo hiniram para daw po ay maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung dahilan. Kaya po tayo pinili at hiniram upang paglingkuran po ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong, handa po ba tayo na maglingkod po sa ating Panginoong Diyos? Yamang, tayo mga narito ay pinili at hiniram po ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa Efeso chapter 1, verse 11 hanggang 12, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. At sabi po dito sa verse 12, kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hiniram upang parangalan ang Kanyang kalwalhatian. Amen? Tunay na maliwanag po ang isinulat po ito ni Apostol Pablo na tayo na po pinili ng Diyos mula pa sa simula upang maging Kanya kanino sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo pinili, kaya po tayo hinirang dahil po sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ayon sa plano at kalooban po ng ating Diyos Ama. Kaya ang gumagawa ng mabuti at sumusunod sa kalooban ng Diyos
at sumusunod sa kanyang layunin. Yun po yung tunay na mga pinili at mga hinirang po ng Diyos. Kaya kung ikaw na tunay na naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban, tunay nga na ikaw po ay pinili at hinirang po ng Diyos. Yun po yung patayan. Kung paano malalaman na ang isang tao ay totoong pinili. Naglilingkod po siya ng totoo sa Diyos. At paano rin malalaman na ang isang tao ay tunay na hinirang ng Diyos, kundi siya po ay tunay na naglilingkod po sa Diyos na buhay. Kaya yan po yung mga batayan. Kung paano po natin malalaman sa ating buhay kung tayo po ay mga pinili at hinirang ng Diyos. Tulad ngayon, kaya po tayo narito ay para po tumupad sa kalooban po ng Diyos. At isa po yan na nagpapatunay na kayo po na narito ay tunay nga po na pinili at hinirang po ng Diyos. Dahil kayo po nga po ay narito. At kung wala po kayo rito, nagpapatunay po yan na kayo po ay hindi pinili at hinirang po ng Diyos. Dahil pinili kayo ng Diyos, kaya po kayo narito. Yan po yung maliwanag. Kaya ang bawat hinirang at pinili ng Diyos ay tunay nga na lagi po siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Sa pag-attend po sa church, tulad ng mga ganitong gawain, mga activities sa church, tulad ng prayer meeting, tulad ng leadership training program, tulad ng Sunday fellowship, at iba pang mga activities na gawain po sa church. Yun po yung nagpapatunay kung ikaw ay dumadalo at umaatin sa mga gawain po ng Diyos na yan. Yan ay nagpapatunay na ikaw ay tunay na pinili at hinirang ng Diyos. Kaya nga ginagawa mo po ito para masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya dyan po nagpapatunay na ang bawat pinili at hinirang po ng Diyos ay tunay nga po niya ito na ginagawa. At sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 12 hanggang 16, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ano po yung sinasabi po dito matatag na katawan ni Kristo? Kundi yung iglesia. Kaya raw po tayo hinirang, kaya raw po tayo pinili upang gampanan ang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Saan po tayo maglilingkod? Saan po natin ibubuhos ang ating buhay? Sa pamamagitan po ng paglilingkod, sa pamamagitan po ng pagdalo sa mga gawain po ng Diyos. Saan po? Dito po sa church. Amen? At yun na po yung magiging patayan na ikaw po ay isang pinilit hinirang. At magiging matatag raw po ang katawan ni Kristo kung ang lahat po ng mga pinili at lahat po ng mga hinirang ng Diyos ay lagi pong tumutugot sa bawat gawain po ng Diyos. Hello? Ibig sabihin, sumusuporta ka sa bawat activities o gawain na nagaganap sa inyong church. At sabi po dito sa verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. At sabi po dito sa verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at paglilindang. At sabi po dito sa verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. At sabi dito sa verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibig sabihin, kung gumaganap daw po ang lahat ng mga hinirang at pinili ng Diyos, ang bawat bahagi raw po ay tunay nga na lumalaki at tumatatag. Ano po ibig sabihin po yung church? Kaya raw po tayo hinirang at pinili para maging katuwang po ng mga servant of God. Maging katuwang po ng pastor. Maging katuwang po ng mga lingkod po ng Diyos. Ibig sabihin, pag ginawa raw po natin yun, katatag daw po
yung church. Bakit po natatag yung church? Dahil po sumusunod po tayo sa pinagagawa po ng Diyos sa mga buhay po natin. Ano po yun? Pag-support po sa bawat Sunday fellowship. Ano po yung pag-support? Lagi kang dumadalo. Lagi kang umatin. At ganoon din sa prayer meeting, lagi kang sumusupport sa pananalangin kahit hindi ikaw yung nag-lead ng prayer ay naroon ka para suportahan yung mga iniram at pinili ng Diyos na manalangin sa bawat gawain. At talagang iniiyak, dinadaing sa Diyos yung pangangailangan at kalagayan ng church o gawain ng Diyos sa bawat araw. Kaya pag tayo po'y sumusuporta at talaga namang pumupunta sa mga ganito activities, ibig sabihin, isa raw po tayo na nagpapatatag ng katawan po. Ano po yung katawan? Yung church. Kaya nga po, yan po yung layunin ng Diyos kung bakit po tayo pinili at pinirang. Hindi lamang po tayo pinirang at pinili ng wala po tayong gagawin sa ating church na pinupuntahan. Kundi kaya raw po tayo hinirang at pinili dahil para mag-support doon sa church na inaatinan po natin. Ibig sabihin, hindi ka lang taga-basag ng upuan. Ibig sabihin, hindi ka lang mananatiling nakaupo dyan sa kinaupuan mo. Kundi, kailangan ikaw yung maglingkod sa Diyos na buhay. At pag ginawa mo yun, na maglingkod sa Diyos at pagbigay ng suporta sa church, ibig sabihin, ikaw po ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, lahat na po tayo mga hinirang at pinili, kailangan pong magbigay po ng buhay. Buhay para kanino? Una sa lahat sa Diyos. Pangalawa, magbigay ng buhay. Pag-support sa simbahan o church na inatinan po natin. Ang sabi po dito sa Efeso chapter 5 verse 1 hanggang 3, sabi po dito, yaman kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Sino yung tutularan po natin? Na sinasabi po ni Apostol Pablo po dito, tularan po natin yung ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. Kung tayo po ay magbibigay ng buhay, at hindi lang magbibigay ng buhay, kundi iaalay po talaga natin ang buhay po natin para po sa Diyos at sa gawain po ng Diyos. Tayo po ay totoong mga pinilit-hinirang po ng Diyos. Tularan daw po natin yung ginawa po ng Panginoon Kristo. Kaya nga po nagkaroon po ng Kristyanismo. Sabi ko kaya po nagkaroon po ng Kristyanismo dahil nagbigay po ang Panginoon Kristo ng buhay. Hindi matatatag ang isang Kristyanismo kung ang Panginoong Kristo ay hindi po nagbigay ng buhay. Kaya nga tatatag ang isang gawain ng Diyos kung ang bawat mga hinirang at pinili ay magbigay po ng support at buhay at kanyang ialay para kanino po? Para po sa Diyos at sa kanyang gawain. Pag ginawa raw po natin po yun, ibig sabihin, tinularan raw po natin sino ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi po dito sa verse 3, dito po sa Efeso chapter 5 verse 3, kayo yung mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabangkit man lamang na kayo nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Ibig sabihin, pag hinirang ka raw at pinili ng Diyos, kailangan huwag ka na raw makikiayon sa takbo ng daigdig at mundong ito. At huwag na raw po tayong makikiapid. Ano po yung makikiapid? Huwag na raw po tayong kumuha ng mga bagay na hindi sa atin o pag-iimbot o pakikiapid o kahalayan. Kailangan ang gawin daw po natin. Isentro po natin yung ating puso, isip, espiritu at kaluluwa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lumayo tayo sa anumang uri ng pakikiapid at
uri ng pag-iimbot. Ano ba yung pag-iimbot? Yung hindi sa'yo ay kukunin mo. Yung hindi sa'yo ay nanaisin mo. Kaya nga, may kasabihan na, para sa'yo ay para sa'yo. Ang para sa Kanya ay para sa Kanya. Amen? Kaya kung hindi para sa'yo, ay huwag mo nang pag-imbutan pa yun. Kundi humingi ka sa Diyos at para bibigyan ka ng talagang nakalaan para sa iyo. Kaya, gusto ng Diyos na mangyari sa mga buhay po natin na tayo mga hinirang at pinili ay talagang maging sakdal at banal at matuwid ang buhay sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. At sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 8, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Dinig nyo? Dahil naliwanagan na raw po tayo. At yung puso raw po natin ay talagang iningatan raw po ng Diyos. At naglalaman raw po ito ng pag-asa. Dahil tayo raw po ay tinawag niya upang sumunod sa kanyang kalooban. Patungo sa kabanalan ng ating mga buhay. Kaya, pag pinili-piliran ka ng Diyos, kailangan yung buhay mo raw ay nakalaan na sa ating Panginoong Diyos. At sabi rin po dito sa Ephesians chapter 2, verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin ito. Ano pong sabi po ni Apostol Pablo po rito? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano raw po yung inalalagyan po natin buhay, yan daw po ay gawa po ng Diyos. Galing daw po sa Diyos. Kung ikaw ay pinagpala ngayon, galing raw po yan sa Diyos kung yung pamumuhay mo ay saktan banal. At ang may gawa raw po nito ay hindi tayo, kundi ang ating Panginoong Diyos. At nakipag-isa raw po tayo. Kanino? Kay pastor po ba? Kay bishop po ba? Kay brother po ba? Kay sister? No. Nakapag-isa po tayo kanino? Kay Kristo Jesus. Kaya, ang lahat po ng mga bagay ay pinapaalam po sa atin ng Diyos dahil gusto ng Diyos sa bawat araw ng buhay po natin. Ang ating buhay po ay tunay nga po nakalulugod po sa Diyos. Kaya nga, binigyan po tayo ng kaalaman. Binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos para sa bawat araw ng pamumuhay po natin ay gumawa po tayo ng mabubuting mga gawa. Para ipakita sa mga nakapaligid po sa atin na tayo po ay talagang totoong mga hinirang at mga pinili po ng Diyos. Kaya itinalaga po tayo ng Diyos sa kabanalang pamumuhay. Kaya nga po, nilayo na po tayo ng Diyos sa masamang buhay at masamang pamumuhay. Kaya nga dati, nung hindi ka pa pinili-tinira ng Diyos, magulo ang buhay mo. Pero nung tinawag ka, pinili-tinira ka ng Diyos, ngayon yung buhay mong magulo ay naging maayos na. Hello! Yan po yung ginawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Ang sabi nga po dito sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawang kanyang kalooban. Yun po yun. Kaya sa bawat araw daw po ng pamumuhay po natin, ay kumikilos po ang Diyos sa mga buhay po natin upang ang lahat raw po natin naisin. At naisin po ng Diyos ay masunod daw po natin. Ibig sabihin, gumagawa ngayon po tayo sa bawat araw ng ating buhay ay mayroon pong pagsama po ng Diyos. Hello, dati yung isipan mo ay wala sa Diyos ngayon. Sa pag-isip mo pa lamang sa umaga, ay naroon na isipan mong mag-pray. Kausapin ng Diyos. Amen. Makinig ang Diyos at maramdaman ang presensya ng Diyos. Yan daw po sapagkat ang Diyos raw po ang kumikilos sa atin sa bawat araw ng buhay po natin. Pag raw tayo ay tunay na mga hinirang at pinili po ng Diyos. Yan po yung batayan. Yung pamumuhay. Malalaman po natin kung talaga po tayo hinirang. Ngayon, yung mga nabanggit po na yan,
na patungo sa kabanalan at maayos na pamumuhay, ibig sabihin, nagpapatunay po yan na tayo po talagang mga hinirang. Mga pinili po ng Diyos. Kaya sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 12, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Yan daw po yung dapat na maging buhay na po natin sa bawat araw. Pag tayo po ay totoong mga hinirang at pinili raw po ng Diyos dahil minamahal daw po tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo pinili-pinirang dahil gustong maipakita at may padama po ng Panginoong Diyos, Ama, sa ating mga buhay na tayo po'y Kanyang minamahal. Hello! Kaya dahil minamahal po natin at minahal po tayo ng Diyos, dapat sundin po natin yung Kanyang kalooban. At dapat, kung pinili-tinirang ka ng Diyos, ay dapat meron kang puso o buhay na mahabagin. Hindi lamang mahabagin, kundi may puso kang at pamumuhay kang mabait. At hindi lamang yun, may puso kang mapagkumbaba. At may buhay kang, may puso kang, at ugali kang mahinahon at mapagtiis. Yan po yung mga dapat maging ugali ng isang hinirang at pinili po ng Diyos. Dahil sa bawat araw daw po ng buhay po natin, ang Diyos daw po ay kumikilos sa ating mga buhay. At lalo po pinatunayan po ito. Dito po sa unang Thessalonica chapter 1 verse 4, sabi po dito, mga kapatid, nalalaman namin na kayo pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Tingnan nyo, talagang mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po tayo ay pinili at tinirang at inalis doon sa dating magulong pamumuhay. Doon sa kadiliman, tinungo tayo sa kaliwanagan ng buhay. Ano po yung kaliwanagan ng buhay? Sa maayos na pamumuhay. Ang tanong, maayos po ba ang pamumuhay po nyo ngayon? Amen. 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 Yung po yung nagpapatunay na inalis na po tayo doon sa magulong buhay. Bakit? Dahil pinili ka nga. Dahil hinirang ka nga. Bakit ka hinirang? Bakit ka pinili? Dahil minahal ka ng ating Panginoong Diyos. At hindi lang po tayo pinili ng Diyos, kundi talagang iniingatan niya po tayo. At inalis na po sa atin yung kanyang galit, yung puot. Bakit po? Dahil nga sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga nung tayo po'y nakakilala sa Panginoong Diyos at nanampalataya at naniwala na ang Panginoong Kristo ay tunay ng anak ng Diyos, yun po ang naging dahilan kung bakit ngayon po tayo ay minamahal po ng Diyos. Sabi po dito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9, sabi po dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan po yun. Kaya po tayo pinili ng Diyos upang hindi raw baksakan ng kanyang puot at galit. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakakilala na po sa Panginoong Kristo, ang talaga sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, ay hindi na lang po tayo babaksakan ng kanyang puot. Amen? Kaya mapalad po tayo. Tayo po mga nakakilala ngayon sa Panginoong Diyos. Dahil talagang pinili po tayo, hinirang po ng Diyos ngayon upang hindi na po tayo kapuotan ng Diyos, kundi tayo po mahalin na po ng Diyos. Kaya nga po, yung buhay po natin ngayon wala na pong kahirapan. Wala na pong kapanglawan. Wala na pong kadiliman. Dahil nga po, inalis na po tayo ng Diyos sa kanyang puot. At iniligtas po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya, pag hinirang at pinili ka ng Diyos, kailangan manatili ka na po na nasa Diyos. Kailangan magdesisyon ka sa buhay mo na katulad ng sinasabi ng mga tao na dito ako namulat, dito na ako namamatay. Pero, ang tanong, alam mo ba yung katotohanan? Kaya nga, yung katotohanan magpapalaya sa tao.
Yan po yung sabi ng John chapter 8 verse 32. Ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Kaya, kailangan malaman ng tao ang totoong katotohanan para yung tao ay hindi mapahamak. Katulad natin, na totoong nakakilala ng katotohanan. Sino ba yung katotohanan? Yung Panginoong Diyos at yung Panginoong Kristo. At kung nalaman natin yung salita ng Diyos at nalaman natin kung sino yung tagapagligtas po natin, doon po tayo nakalaya, nakaalis sa sumpa at galit po ng Diyos. Kaya nga sabi niya nga po rito hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan po yung sabi niya dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 9. Kaya lahat po tayo naririto na nakipag-isa sa Panginoong Kristo ay hindi na po mabaksakan ng puot ng Panginoong Diyos. Kundi, tayo po ay kanyang minamahal na po. Dahil tayo nga po ay pinilit-tinirang. Sabi po dito sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 13 hanggang 14, sabi po dito, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Hindi siya sabi, katotohanan po talaga. Kaya pag nasa iyo yung katotohanan, ay tunay nga hindi ka maliligaw. Sabi nga dito, kailangan tayo raw po mga minamahal po ng Diyos ay palaging magpasalamat po sa Diyos dahil raw kabilang raw po tayo sa mga unang pinili ng Diyos upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Kaya tayo po mga hindi nakapinili ay meron pong katibayan na tayo po ay tunay na maliligtas. Sabi po dito sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit raw po tayo pinili? Bakit raw po tayo tinirang? Upang makasama tayo saan? Sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil nga sa paniniwala natin sa magandang balita, ano po yung magandang balita? Ito nga po yung pinapangaral na salita po ng Diyos. Dahil sa ating pakikinig, dahil sa ating pagbabasa ng salita po ng Diyos at ng magandang balita, tayo po ay makakasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rin po dito sa Efesos chapter 3 verse 6, at ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga Hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po ibig sabihin po nito? Noon, nung hindi pa po bumababa at sinisilang ang Panginoong Jesucristo, ang mga Hintil daw po ay wala pong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan lang raw po noon ay para lang po sa mga Hudyo. Pero sabi po dito, at ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ano po yung magandang balita? Yung nga po yung salita po ng Diyos, ang mga Hintil ay mga tagapagmana rin. Tignan nyo, tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, wala na pong pinagkaiba yung Hintil at Hudyo sa kapanahunan po ng Kristyanismo noon hanggang sa kapanahunan po ngayon. Ibig sabihin, wala na pong pinipiling tao ang kaligtasan po ngayon. Ibig sabihin, pag naniwala ka na ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas mo, yan po yung sinasabi na inalis ka na sa parusa at tinungo ka na sa kaligtasan. Kaya nga, ang bawat nakakilala sa Panginoong Jesucristo ay tunay nga na makakalaya na. Ano ibig sabihin na makakalaya? Sa kasalanan. Kaya tingnan nyo, dati nung wala pa po tayo sa Panginoong Jesucristo at hindi tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, alipin po tayo ng kasalanan. Pero nung tayo po ay nag-decide at nag-desisyon na tumungo sa church at sumunod sa kalooban ng Diyos, umakin sa bawat gawain,
tayo nga po ay pinili na tinirang ng Diyos. Dati tayo makasalanan, ngayon ay tumungo na po tayo sa kabanalan. Bakit po? Dahil sumunod na nga po tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At nilalakaran na nga po natin ngayon yung nilakaran ng Panginoong Kristo. Ano po yun? Yung ginawa ng Panginoong Kristo. Yung pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa Hebrew chapter 3 verse 1, mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus na sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Yan po yun. Nang dahil tayo po ay talagang pinilit, hinirang at kasama sa pagkatawag sa atin ng Diyos, ay lagi raw po natin alalahanin yung ating Panginoong Kristo. At lagi raw po natin tatandaan na siya yung pinakapunong pari natin. At wala na pong iba. Kaya nga po tayo naniniwala at nanampalataya po sa Diyos. Dahil po sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, lakaran po natin ang kalooban po ng Diyos sa bawat araw po ng buhay po natin. Sabi nga po dito sa unang Pedro chapter 2, verse 9 hanggang 10, ngunit kayo ay isang lahi pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangang-hangang ginawa niya. Siya nga ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangang-hangang kaliwanagan. Yung nga po yung kanina sinasabi ko, kanina sa kasalanan tayo, pero nung nakakilala po tayo sa Diyos, ngayon nga po ay nasa kabanalan na po tayo. Dati nasa kadiliman po tayo, ngayon nasa kaliwanagan na po tayo. Ano yung sabihin po ng naliwanagan po yung ating mga isip? Naliwanagan po yung ating mga buhay. Na dati, wala po tayong panahon talaga sa ganitong kabanalan eh. Amen? Dati po tayo naroroon sa kasalanan. Ayaw nga po natin umalis doon. Dahil nga, nasarapan po tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero dahil tinirang tayo ng Diyos, talagang nakatakda tayo para sa Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa at tumilos sa mga buhay po natin para mawala po tayo doon sa kasalanan. At tinungo ngayon tayo dito sa kaliwanagan na sinasabi po dito sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Kaya lahat nga po tayo rito ay naliwanagan na po. Bakit po tayo naliwanagan? Kasi nga po, nalaman na po natin ang katotohanan. At sino po yung katotohanan? Kundi yung ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. At dahil naniwala po tayo na siya'y namatay at muling nabuhay, tayo po ay tumungo na po saan? Sa magandang buhay at liwanag na landas na tinataharap po natin ngayon. Hello! Sabi rin po dito sa unang Pedro chapter 2 verse 10, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang pinili, hinirang niya noon, ay hindi kayo nakatanggap ng habang, ngunit kayo'y tumatanggap at tinanggap na ninyo ngayon ang kanyang habang. Tinig nyo? Dati, tuloy lang tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero dahil tayo po yung pinili at hinirang po ng Diyos, inalis po tayo ng Diyos doon sa mga ganong gawain. Kaya tinan nyo, dati wala po talaga tayong panahon eh. Ako no, walang panahon. Hindi ko akalain na magiging mga ngaral ako ng Diyos. At ganoon din kayo. Hindi nyo in-expect na nakaupo kayo ngayon dyan. Na nakikinig kayo ng salita po ng Diyos. Hindi po, kagustuhan po natin to. Kasi kung yun laman lang po masusunod sa atin, wala po tayo rito. Pero dahil inirang pinili po tayo ng Diyos at itinakda tayo sa ganitong gawain ng Diyos, kaya nga po tayo naririto lahat. Sabi ko, kaya nga po tayo naririto lahat. Yan po yung katibayan at nagpapatunay na tayo po'y nasa Diyos. At hindi po tayo taga-impyerno. Tayo po ay taga-langit. Bakit? Dahil tayo po'y pinili at hinirang nga po ng Diyos. Kaya sabi niya nga po dito, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang pinili, hinirang niya. Dinin nyo? Noon
ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit kayo tumanggap na kayo ng kanyang habag. Yan po yung sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 10. Kaya tingnan nyo, nabubuhay ngayon tayo sa habag po ng Diyos. Tingnan nyo na, nakita nyo na po yung kahabagan ng Diyos. Diba dati, ano po yung habag? Dati hirap na hirap ka sa buhay. Kahit nag-work ka, kahit malaki yung sinasabot mo hindi sapat, kulang. Pero ngayon, dahil sa habag at awa ng Diyos, ano ngayon nangyari sa buhay po ninyo ngayon? Yung dating magulong buhay, yung dating bako sa utang, yung dating hirap na hirap kahit nag-work na, ngayon hindi na. Inihaon na tayo ng Diyos doon, inalis na tayo ng Diyos doon. Bakit? Gusto niya nga na tayo mga pinili-piliran ay makaranas ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Hello! Yun po yung totoo. Kaya pag nanatili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mananatili yung habag, yung awa ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung gusto mong manatili yung habag at awa ng Diyos sa buhay mo, manatili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yamang hinirang ka, pinili ka, manatili ka rito sa turot aral na napapakinggan ngayon. Dahil pag ginawa mo yan, mananatili yung habag ng Diyos sa buhay mo. At dahil mananatili ka sa habag, at yung habag ng Diyos sa iyo, sigurado, lahat ng naisip mo, tamarin mo, ay pagkakalabot bibigay ng Diyos. Tingnan niyo, sino po yung sinasagot ng Diyos dito? Wala po sinasagot ng Diyos dito sa kanyang panalangin. Amen. Tingnan niyo, bakit kayo sinasagot ng Diyos? Yung panalangin niyo po, dahil yung nga po, nabuhay kayo ngayon sa habag po ng Diyos. Kasi, kung hindi niya sasagutin yung mga prayers, ay hindi po kayo maniniwala ang Diyos po yung totoo. Dahil sinagot po ng Diyos yung mga prayers nyo, kaya ngayon naniniwala po kayo, ang Diyos po ay talagang totoo. At dahil sinagot nga ng Diyos yung panalangin nyo, yan po yung nagpapatunay na kayo po ay mga hinirang at pinili po ng Diyos. Yan po yung nagpapatunay na talaga po tayo ay hinirang. Kaya, pag hindi sinasagot yung prayer mo, ang ibig sabihin po nun, hindi ka hinirang ng Diyos. Hindi ka pinili ng Diyos. Pero pag sinagot ng Diyos yung prayer mo, ibig sabihin talagang pinili ka. Talagang hinirang ka ng Diyos. Kaya nga, mabubuhay lang po tayo sa habag pag tayo po sumusunod sa kalooban po ng Diyos. Ang sabi po dito lastly, sa unang 1 chapter 3 verse 1 hanggang 2, I'm read, sabi po dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi po dito sa verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Yan po yung itinakda ng Diyos sa mga buhay po natin. Pag natapos na po natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos habang naririto po tayo sa mundo. Sabi, makikita raw po natin siya kung sino talaga siya. Bakit po natin makikita kung sino po talaga pa Hesus Kristo? Dahil tayo po ay tutungo kung saan po siya naroroon. Ibig sabihin, yan po yung magpapatunay na tayo po yung mga pinilit hinirang po ng Diyos at mga anak po ng Diyos. Kaya, para manatili po tayo sa kalagayan po na tayo po yung mga pinilit hinirang po ng Diyos, habang po tayo naririto at naghihintay sa pagbabalik po ng ating Panginoon Hesus Kristo, kailangan sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Ibig na, ano yung ibig po sabihin po nun? Huwag po tayo magsawa sa pag-attend sa Sunday Fellowship. Huwag po tayong maghinawa sa pag-attend po sa training program po ito at sa mga prayers meeting po natin. Yan po yung magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Yan lang po yung mga hinihingi niya sa atin. At higit sa ating pag-support po natin sa church dito po sa God's na Provider. Yun po yung kailangan. Kaya kung saan ka umatin, supportahan mo yung church mo para maipakita mo na tunay kang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At pag nagawa mo yun, natapos mo na yun, makikita mo kung sino po talaga yung ating Panginoong Kristo. Bakit?
dahil tutungo ka kung saan siya naroon. Yun po yung magandang balita. Kaya nga, sabi po dito sa Ephesians chapter 1, verse 5, lastly, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya raw po tayo pinili upang maging anak niya. Sino po yung anak niya? Yung ating Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya niloob ng Diyos na tayo lahat ng narito ay tunay nga pinili at hinirap po ng Diyos. Isa lamang po yung ating gagawin habang narito po tayo sa mundong ito, sa daigdig na ito, sumunod sa pinag-uutos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po tayo po lahat po ay pumikit